Yung mga bagay na matagal mo nang hinihintay nang biglang darating na inaakala mong sagot sa mga gusto mo na madalas ay minsan ay hindi pala. Ikaw, kapuso, ilang beses nang ang inakala mong yun na ay mali pala. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga tagapakinig. Ako po si Rosario pero mas kilala po ako sa tawag na Rio. 28 years old at hindi po ako taga Maynila. Ako po ay dito naninirahan sa isang probinsya sa Northern Luzon, Papa Dudut. Ulila na po ako. Kaya ako na lang din po ang bumubuhay sa sarili ko. Nasa kolehiyo po ako nang mawala ang aking tatay at bago ako nakatapos ng kolehiyo ay sumunod naman po ang aking nanay. Malungkot po ako nang umakyat ako sa entablado para abutin ang diploma ko. Pero wala na sila para makita nila ang pinaghirapan namin. Wala din po pala akong kapatid, nag-iisang anak po ako. Nang mawala ang nanay ko ay naghanap kaagad ako ng trabaho para ipagpatuloy ang pag-aaral ko at para na rin sa ikabubuhay ko sa pang-araw-araw. Hanggang sa ngayon ay naaalala ko pa din sina tatay at nanay noong buhay pa sila. Dahil nangako ako na hindi muna ako makikipagrelasyon hanggang hindi nakakatapos ng pag-aaral. Pero nang makatapos ako ay naging abala naman ako sa trabaho ko kaya nawala na sa isipan ko ang pakikipagrelasyon. Opo, Papa Dudut. NBSB po ako. Hindi naman po ako naging man-hater, nagka-crush pa din naman po ako. Pero hanggang kilig lamang po, maliban doon ay wala na. Hindi ko din po alam kung bakit walang nagtatangkang manligaw sa akin. Hindi naman po sa pagyayabang ay may itsura naman po ako. Palaayos at hindi suplada. Pero ewan kung bakit para akong may repellent sa katawan kaya lumalayo sila. Kung may lumalapit naman po ay dahil kailangan nilang lumapit gaya ng isang lalaki sa lugar na palagi kong kinakainan. Good afternoon, ma'am. Can I take your order? Ay, baka pwedeng maupo muna. Can I take your order pag upo nyo? O ayan, ma'am, kompleto na yun. San ba yung table na hindi ikaw magsaserve? Si ma'am naman pala biro. Hindi ako nagbibiro. Gusto ko muna ng peace. Pagod ako. Sorry po, ma'am, pero wala kayong choice. Nag-resign na po. Lilipat na sila ng pamilya niya sa Mindanao. O siya, kung ikaw na lang, wala na akong magagawa. Thank you, ma'am. I will be your server today at sa mga darating na araw habang mag-isa pa lang po ako dito. Daming sinabi. By the way, I am Tomas. Not Tom or Tommy, but Tomas. Pangalan po ng lolo ko yun, na ipinangalan din sa akin kaya hindi po ako gumagamit ng nickname. Wala naman akong tinatanong. Alam ko, ma'am, na hindi niyo po... Kulit mo. Thank you. Sabi ko ang kulit mo tapos nag-thank you ka pa. Thank you for coming to our restaurant. Gusto niyo po ba ng recommendation ko para sa mga pagkain namin? Wag na. Ang tagal ko nang kumakain dito. Kaya kong mamili ng kakainin ko. Tsaka alam ko namang irerekomenda mo yung mahal dahil dito ka nagtatrabaho. Di po ako ganon, ma'am. Honest po ako. Ewan, bigyan mo ako ng marinara pasta tsaka lemon juice. Is that all, ma'am? May idinugtong pa ba ako? Okay, ma'am. You ordered marinara pasta and lemon juice. Sandali lang po sabihin ko lang sa kitchen. And smile naman po kayo dyan, ma'am. Pwede kunin mo na yung order ko. Pwede naman po, ma'am. Kunin mo na nga at gutom na ako. Okay, ma'am. 5 to 10 minutes po. Kung kanina mo pa sinabi sa magluluto, siguro dapat 2 minutes lang nandito na yung order ko. Mabilis lang naman po lutuin yon. Baliw ka ba? Sabi mo 5 to 10 minutes tapos ngayon sasabihin mo madali lang lutuin yon. Ma'am, bale, for formality lang po yung pagsasabi ng oras para alam nyo rin po kung gaano kayo katagal maghihintay. Alam mo,
Umalis ka na sa harap ko. Gusto ko ng space. Uy, si ma'am hindi consistent. Kanina gusto nyo ng peace. Tapos ngayon, biglang gusto nyo ng space. Ang kulit mo. Doon ka sa malayo. Mag-isa lang naman po kayo ngayon dito, so you can use all the space po, ma'am. Binubuisit mo ba ako? Pinangingiti ko lang po kayo, ma'am. Sige po, sabihin ko na po sa kitchen yung order nyo. Sandali lang po ah. Nakakalokang waiter. Hindi marunong makaramdam ng gusto ng space. Ngayon pa talaga nang ulit. Ngayong mainit ang ulo ko. Hi, ma'am. Ano na naman? Nasabi mo na ba yung order ko? Opo, ma'am, niluluto na po. Maliban na lang po kung gusto nyong kainin nyo ng hilaw. Napipikon na ako ha. Si ma'am naman, gusto ko lang po kayong i-entertain habang wala pa yung order nyo. Mag-isa lang po kasi kayo eh. Kung gusto ko ng entertainment, sana sa club na lang ako nagpunta. Wala pa naman pong bukas na club ng ganitong oras, ma'am, maaga pa. May sagot ka talaga sa lahat, no? Wag lang po tungkol sa math, mahina po ako sa mga numero eh. Ewan sa'yo. Ay, may tao. Sandali lang po, ma'am ah. Ay, salamat naman. You're welcome po. Hi ma'am, good afternoon po. Welcome po. Ako po waiter nyo for today. Ako po si Tomas. Tomas? Pwede ba dun sa sulok na yon? Opo, okay lang po dun. Tara po ma'am. Celeste. Pero Celeste na lang ang itawag mo sa akin. Laking tulong po ma'am nung tinanggal nyo yung huling letter E sa Celeste. Nagkaroon kayo ng nickname na Celeste. Ako po si Tomas. Tomas lang po, walang nickname. Upo na kayo ma'am Celeste. Can I take your order po? Sandali ha. Ay, ma'am, okay lang po kayo? Sandali po, ito pong tubig, uminom po muna kayo. Salamat. Ano po bang nangyari ma'am? Hindi na ako mahihiya. Kailangan ko ng kausap. Yung ka-live-in ko, hindi ko alam kung pinagtataksilan ako o ayaw na niya sa akin. Halos parang wala nang pakialam sa amin ang mga anak namin eh. Ay ma'am, mali po yun. Pwede niyo pong i-report yan. Kaso hindi naman kami kasal. Pero ma'am, sabi niyo may mga anak kayo. May karapatan pa rin po siguro kayo para sa mga anak niyo. Ewan, hindi ko na alam ang gagawin ko. Papadudot, hindi ko alam. Pero kahit na ang dami kong iniisip ng araw na yon, ay nakuha ko pang magmarites. Nakinig ako sa usapan ni Tomas at ng customer niya, and in fairness kay Tomas, kahit makulit ay may sense naman palang magsalita. Pinayuhan niya yung babaeng customer hanggang sa mapanatag ang loob nito. Okay naman pala siya kausap, na preskuhan lang siguro ako kasi nga problemado ako sa opisina. Kaya pati siya ay nadamay. Pero doon sa babae naman, nung madinig ko ang problema niya ay natakot ako ng bahagya para sa sarili ko. Paano kung magkaroon ako ng karelasyon at ganoon din ang ugali? Kaya naman uminom na lamang ako ng tubig at nag-relax. Kasi ayokong isipin ang iniisip ko. Hindi naman lahat ng lalaki ay pareho nung kapartner ng babaeng yon. Noong ma-relax ako ay dumating ang order ko. Okay na sana si Tomas. Kaso ayon, humirit na naman ang maling timing. Papadudot, tanungin ba naman ako kung bakit wala akong kasama? Wala daw ba akong boyfriend? Pero sumido talaga, kaya ayon, balik inis na naman ako sa kanya. Hindi kami close para ikwento ko ang love story ko kasi unang-una, wala naman akong love story na ikikwento sa kanya. Miss! Okay ka lang? Ha? Okay lang siya pare. Sige na, pasensya ka na. Okay ka lang, miss? Ha? Pasensya na. Relax ka lang, miss. Nanginginig ka eh. Sorry. Hindi ko nakita na may paparating pala. Okay lang. Kung nahagip ka niya, wala tayong laban dun. Kasi go sila. Sorry talaga, may iniisip lang kasi ako. Halika, maupo muna tayo dun para ma-relax ka. Ano bang iniisip mo? Sa trabaho eh. Okay lang bang pag-usapan natin?
para may mapaglabasan kanyang problema mo. Actually, hindi naman siya problema. Iniisip ko lang kung anong gagamitin namin para sa presentation sa isang linggo. Akala ko nasa opisina pa ako habang nag-iisip. Nasa kalye na pala ako. Relax ka lang. Nanginginig ka pa eh. Saan ka ba nakatira? Ihatid na kita. Huwag na. Baka hindi mo kayang mag-drive kasi parang nanginginig ka pa hanggang ngayon eh. Okay lang ako. Tsaka wala naman akong dalang auto. Hindi ako nagdadala kasi ang lapit lang ng bahay ko dito sa opisina. Dyan ka pala nagtatrabaho sa building na yan? Oo. Mukhang mapapadalas ako dito ah. Sandali, anong ibig mong sabihin? Kasi dito ako naka-assign. Traffic enforcer ako. Kakatapos lang ng shift ko kaya pwede kitang ihatid. Huwag na, nakakahiya naman. Alam ko na. Total, mag-aalas 6 na. Yayain na lang kitang magapunan. May alam akong kainan. Masarap ang luto nila. Huwag na, nakakaabala na ako sa'yo. Paano ka magiging abala ako nga ang nagyayaya. Baka naman ako ang nakakaabala sa'yo. Hinihintay ka ba ng boyfriend mo? Wala pa akong boyfriend. May asawa ka na. Ano? Lalong wala. Oh, yun naman pala eh. Kaya siguro naman pwede kitang yayain. Bakit? Wala lang. Kasi mukhang hindi mo pa kayang umuwi. Saka yung takot mo hanggang ngayon kitang-kita pa rin eh. Takot? Oo, dun sa kotse na muntik makagip sa'yo. Oo nga pala. So paano, tara na? Sige, Umawak ka sa akin, baka matumba ka. salamat. Dahan-dahan lang. Okay lang ba kumapit sa'yo? Oo naman, baka kasi mamaya matumba ka. Natatakot pa din ako. Ramdam ko na sa hita ko kanina yung dulo ng kotse niya. Buti nakapreno siya. Sa totoo lang, sa itsura nung driver, parang sisigawan ka niya kanina. Pero nung nakita ako, hindi na lang nagsalita. Buti nga nandun ka. Siguro, kung sinigawan pa ako noon, nahimatay na ako sa takot. Salamat talaga. Walang anuman yun. Oh, okay ka na? Lakad na tayo? San ba yon? Diyan lang, malapit lang. Kaya mo ba? Oo, Lika na. sige. Teka lang, hindi pa pala tayo magkakilala. Ako si Miguel, pero mix na lang. Ako si Rio. Wow, ang ganda naman ng pangalan mo. Parang ikaw. Niloloko mo naman ako eh. Palayaw ko lang yung Rio. Rosario ang buo kong pangalan. Rosario? Di mas maganda. Salamat. Sana hindi biro yan ah. Hindi no? Halika na nga. Papadudot, napakabait ni Migs. Hindi ko alam pero iba ang nararamdaman ko sa kanya. Para siyang superhero na sumagip sa akin at umalalay. Grabe ang panginginig ko kasi ng araw na yon, Papadudot. Parang pakiramdam ko nga ay pangalawang buhay ko na yon. Kasi halos halika na ng nguso ng kotse ang hita ko. Kung hindi siya nakapreno'y siguradong baldado na ako malamang o patay na ako. Kaya ganoon na lamang ang pasasalamat ko kay Migs. Matapos ang pagkain namin ay inihatid niya ako sa bahay gamit ang motor niya. Pinapasok ko siya sa bahay at nagkwentuhan kami ng kaunti. Kinabukasan ay halos sabay kami ng oras ng tapos ng trabaho. Nauna lamang siya ng 1 oras at lagi niya akong hinihintay sa tapat ng building namin. Naging routine namin ang pagsundo niya sa akin tuwing uwian at paminsan-minsan kumakain kami sa labas. Hindi ko siya mayaya doon sa restaurant na kinakainan ko kasi lagi siyang nanlilibre. Baka magmukha kong demanding, Papadudot. Gusto ko sana siyang dalhin doon para ipamukha doon sa makulit na waiter na si Tomas na may nanliligaw sa akin ng mga panahong yon, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Gawin ko kapag tinanong ako ni Migs kung kami na. Kasi nga po NBSB ako. Naisip ko na lamang po na siguro ay dapat ay sagutin ko na siya kaagad ng oo, Papadudot. Hindi naman po sa mabilis akong makuha pero sasagutin ko po kaagad si Migs kasi ayaw ko pong mawala pa ang isang bagay na matagal kong ding inaasam sa buhay ko. Mukha naman po akong asyomera sa sinasabi ko pero ramdam ko naman po na doon din papunta ang relasyon namin.
hanggang sa dumating ang araw na lagi kong naiisip. Good after... Uy! Ma'am! Long time no see ah. Madaming ginawa. Ma'am, kayo po ba si Ma'am Rio? Oo, bakit? May nagbago ba sa akin? Opo. Ha? Ano? Yung ngiti niyo po. Ay nako, mangungulit ka na naman. Nako, hindi na po ma'am. Baka mawala pa yung ngiti niyo kaya hindi ko na kayo kukulitin. Tomas! Yes ma'am. Uy, di ba siya yung umiiyak last time? Opo ma'am, si Ma'am Celeste. Naging regular na din namin. Kasi yung isang regular namin, biglang hindi na po madalas kumakain dito eh. Sino? Kayo? Ikaw, napakaano mo talaga. Sige na, puntahan mo na muna si madam. Sige ma'am, pili po muna kayo ng o-orderin. Balikan ko kayo mamaya. Okay, salamat. Ma'am Celeste, ano po yun? Bill na, please. Ah, okay po. Wait lang. Sakto, nakahanda na. Kunin ko lang po sandali. Eto po. Sige, mamaya ako bibigay. May hinihintay lang akong tawag. Mukhang masaya na kayo mama. Okay na po ba kayo ni sir? Hindi pa. Ayun, laging gabi na umuuwi. Tapos minsan hindi pa umuuwi. Nako, sorry po ma'am. Natanong ko pa. Okay lang, kasi tama naman ang sinabi mo eh. Kausapin ko siya. Ayun, kinausap ko. Pero halatang nagsisinungaling siya. Kaya hinayaan ko na lang. Tama ka. Baka nga masyado na akong mabunganga. Pero nung tahimik ako, ganun pa rin. Kumusta po kayo ngayon? Okay lang. Eto, nagpapakabisi sa pagbebenta ng alahas. Buti po may pinagkakaabalahan kayo. Oo nga eh. Baka may mga kakilala ka na gustong bumili ng alahas ha? Bigyan kita ng 10% kada referral. Wow! Talaga po? Sige po ma'am. Waiter! Coming po ma'am. Ma'am Celeste, maiwan ko po muna kayo ha. Sige, tawagin na lang kita. Salamat. No problem ma'am. Sige po. Ma'am Rio, ano po yun? Wala akong maisip. Yung usual na lang. Marinara pasta and lemon juice. Coming up po. In fairness sa memory mo ha, kahit matagal-tagal akong di nakapunta dito, natatandaan mo pa din ang lagi kong order. Aba syempre ma'am. Ang bawat customer dapat hindi kinakalimutan. Talaga? Bakit? Because they're always right. Joke! Sabihin ko na po sa kitchen yung order nyo. Mamaya na. Antayin ko lang sandali kung papunta na yung kasama ko para sabay ko ng order niya. Wow! May kasama na kayo ma'am? Sino po? Mamaya papakilala ko sa'yo. Pero may tanong ako. Mukhang happy na si madam sa kabila. Okay na ba siya? Eh, hindi pa raw po ma'am. Pero may pinagkakaabalahan siya ngayon. Nagbibenta siya ng ala. Gusto ko, pero hindi ngayon. Ha? Kung hindi ngayon, kailan pa ma'am? Ang arte mo. Basta Ala kita kay Ma'am Celeste para pag kailangan mo na, sa kanya ka na bumili. Wait lang ha. Hello, Migs. San ka na? Makakarating ka ba? Oo, papunta na ako. Sige, ingat. Salamat, see you. Ma'am Rio, ito po pala si Ma'am Celeste. Hello. Hi! Interested ka daw bumili ng singsing? Oo, pero hindi pa ngayon. No problem. Set tayo ng date para i-present ko sa'yo yung mga singsing na binebenta ko. Sige, okay yan. Ay, eto yung calling card ko. Pasensya ka na ha. Tumawag na isang client ko. Kailangan ko nang umalis. Sige, okay lang. Salamat din ha. Welcome. Sige. Wow, may na-refer agad ako. Bakit? May porsyento ka ba? Meron daw akong 10% pag bumili yung ni-refer ko eh. Wow, racket ah. Diskarte lang. Basta, alam ko bibili ako sa kanya. Soon. Ma'am, baka sakaling may kilala pa kayong bibili. Ako po magre-refer ha. Oo na. Pakitago muna dyan tong calling card. Kukunin ko na lang pag bibili na. Ha? Bakit ayaw niyo po dalin? Baka makita nung kasama ko, isipin niya. Masyado akong nagmamadali. Nagmamadali saan po? Migs! Dito! Siya po ba yung hinihintay niyo? Oo, Akala ko ma'am, babae hinihintay. meron na. Rio,
Kanina ka pa ba? Hindi naman. Ay, siya pala si Tomas, ang waiter dito. Tomas, ito si Migs, special friend. Gawing opisyal na boyfriend mo ako? Ha? Ayaw mo ba? Nakakabigla ka naman. So ayaw mo nga. Gusto, syempre. So opisyal na tayo na. Oo na. Excuse me po. Hoy, saan ka pupunta? Hindi pa kami umu-order. Ma'am, umorder na kayo kanina, di ba? Sandali, yung order niya pa. Migs, anong gusto mo? Pareho na lang ng order mo. Ah, okay. Sige, ganun na lang din. Sige po. Anong nangyari sa'yo? Bakit tumamlay ka? Ha? Sumakit po kasi tiyan ko eh. Sige po ma'am, sabihin ko po sa kitchen yung additional order nyo. Papadudot, hindi na ako single kahit handang-handa na ako ay nabigla pa din ako sa napakabilis na proposal ni Migs. Nang araw na yon na naging officially kami ay officially din na hindi na ako NBSB. Napakasaya namin ang araw na yon, Papadudot. Instant celebration ang nangyari sa restaurant na yon. Pero may napansin ako na parang nag-iba si Tomas. Parang bigla siyang nagkaproblema. Parang nagkabaliktad ang mundo. Ako ang nangungulit sa kanya, siya naman ang napakatahimik. Ngingiti pero halatang pilit. Pero masyado akong masaya para problemahin ang problema ni Tomas ng araw na yon. Ilang araw ang lumipas ay hindi na naman ako nadala sa restaurant na pinagtatrabahuhan ni Tomas. Kasi naging masyado kaming busy ni Migs na mag-ikot at i-enjoy ang oras namin together. Papadudot, alam naman natin siguro kung saan napunta ang relasyon namin. Opo, may nangyari na po sa amin. Kahit iwasan ko pero natakot ako na baka ma-turn off siya sa akin si Migs kung hindi ako papayag. Hindi ko kasi alam kung paano humindi kasi nga ay unang beses ko pa lamang na nagkaroon ng boyfriend. Pero minsan, magyayaya siya ay tinatanong ko kung bakit hindi sa bahay nila. Ang sinasabi na lamang niya ay nagdo-dorm lamang siya at puro lalaki ang kasama niya sa bahay. Kaya huwag na lang kaming pumunta doon. Sabi niya na kapag kailangan na ay saka siya kukuha ng bahay at aalis na sa dorm. May laman ang mga sinabi niyang yon, Papadudot, kapag kailangan. Yun na kaya ang iniisip ko, yung magkasama na kami sa iisang bahay, Papadudot. Good afternoon. Ano bang greetings yan? Fade in, fade out. Doon na tayo sa bandang dulo. Bakit ayaw mo dito sa tapat ng bintana? Wala naman tayong makikita dyan kundi kalye. Sa trabaho ko, araw-araw, kalye ang nakikita ko. Pahinga muna ngayon. Ah, okay. Sige, dun tayo. Ako, kalamansi juice lang. Bakit kalamansi lang? Masakit lalamunan ko eh. Ang dami kasing pasaway kanina. Alam mo naman, kailangan kong kausapin. May makikipagtalo pa. Hindi ka ba kakain? Hindi na. Busog pa naman ako eh. Sige, umorder ka na. May sasabihin lang din ako sa'yo. Balik na ako maya-maya dun sa pwesto ko. Sige, Tomas yung usual please, tapos isang kalamansi juice. Okay po. Sandali, bigyan mo din kami ng french fries para may makukutkot kami. Okay po. Sige, yun na muna. Bakit ba gusto mo dito? Yung waiter walang kabuhay-buhay. Parang ayaw ng customer eh. May problema lang siguro yun. Hindi naman yan dating ganyan eh. Bakit? Matagal mo na ba siyang kilala? Oo, kasi siya lang ang waiter nitong resto na to. Meron dati yung babae kaso umuwi na daw sa probinsya nila. Parang alam na alam mo ang mga buhay ng mga tao dito ah. Hindi naman. Ano nga ba yung sasabihin mo? Ah, oo. Rio, kasi... Eto na po yung fries nyo. Salamat. May gusto pa po ba kayo? Wala na. Yun na lang muna. Okay po.
Ano nga uli yung sasabihin mo? Kasi matagal na din naman Ito na... na po yung drinks ninyo. Pwede ba ipunin mo muna yung order? Tapos sabay-sabay mo nang dalhin dito? Nakaka-istorbo ka eh. Yung marinara pasta na lang po ang kulang. Pasensya ka na, Tomas. Pagod lang tong si Migs. Oh, ano pang hinihintay mo? May pinag-uusapan kami. Ay, okay po. Tawagin nyo na lang po ako kapag may kailangan kayo. Natural. Alangan namang pulis pa ang tawagin namin. Maiwan ko na po muna kayo. Hoy, bakit ba mainit ang ulo mo? Pasensya ka na. Malapit na kasi yung duty ko. May sasabihin ako sa'yo. Kaso, iniistorbo ako nung waiter na yun eh. Pasensya ka na, trabaho niya kasi yun eh. Sige na, ano yung sasabihin mo? Magpakasal na tayo. Ha? Bakit? Anong ha? Ang ibig ko pong sabihin, ha? Excuse me po. Ito na po yung marinara pasta nyo. Salamat, ilapag mo na dyan. Oh, ano pang hinihintay mo? Ito na yung last sa mga in-order, di ba? Opo. Maiwan ko na po uli kayo. Ay, anong sagot mo? Nabigla naman ako sa tanong mo. Pero matagal na din naman tayo kaya sige, payag na ako. Yes! Ayusin natin agad ang kasal ha. Pero iiwan muna kita. Kasi baka malate ako sa pwesto ko. Baka hanapin ako ng superior ko. Sige, mag-iingat ka ha. Bye, mahal! Mwah! Ma'am, hindi naman po sa nakikialam. Pero sure na po ba kayo sa pakakasalan nyo? Oh, bigla ka naging madaldal uli dyan. Nagtatanong lang po. Oo, sure na ako. Actually, matagal ko nang pinaghahandaan ang moment na yun. Pero baka hindi nyo pa talaga siya kilala ng lubos. Aba, bigla ka naman naging concerned. Baka lang po kasi masaktan kayo pagdating ng panahon. Bakit naman ako masasaktan? Ano bang sinasabi mo? Bakit? May alam ka ba tungkol kay Migs? Wala naman po, ma'am. Oh, wala naman pala eh. Bakit ka magsasalita ng ganyan sa kanya? Pasensya na po kayo, ma'am. Iniisip ko lang naman po kayo. Matanda na ako. Kaya ko ng sarili ko. Pwede iwan mo na muna ako? Masaya ako sa nangyari pero nagnenega ka dyan. Sige po, ma'am. Hi, Tomas! Good afternoon po, Ma'am Celeste. Parang ang lungkot mo. Celeste! Ay, Rio! Kumusta? Okay naman ang business, pero ang personal na buhay, magulo. Pero wag na natin pag-usapan yon. Ano, bibili ka ba ng singsing? Malapit na kasi nag-propose na yung boyfriend ko. Wow! Congratulations! Siyempre kaming dalawang mamimili ng singseng pero gusto ko din naman na mag-recommend sa kanya. Ay, maganda yan. Dala ko ngayon yung brochure. Pili ka tapos yung mga magugustuhan mo, dadalhin ko sa next na pagkikita natin para makita mo at makapili ka talaga ng gusto mo. Sige. Ay, teka, kunin ko lang sa bag ko ah. Ayan, eto yung brochure oh. Ay, magaganda nga. Parang ang hirap mamili. Matapos ang araw na yon, Papa Dudut, ay wala na kaming sinayang na pagkakataon dahil inasikaso namin lahat ang tungkol sa kasal. Wala naman kaming naging problema sa mga papeles, lalo na ang Senomar. Siyempre gusto kong magkasama kami ni Mig sa pagpaplano at pamimili ng lahat ng kailangan. Napakasaya namin sa tuwing may maa-achieve ako na i-cross out sa listahan namin ng mga kailangan gawin. Sa tuwing weekend ay inaasikaso namin ang mga kailangan sa simbahan, sa reception, pagkain, bulaklak, damit at inihuli namin ang singsing. Sinabi ko kay Migs na may mga napili na ako. Gusto ko ay sabay naming tingnan para masala namin kung ano yung pinakagusto naming dalawa. Kaya naman nag-set ako ng pagkikita kay Celeste, Papa Dudut, para madala na nga niya ang mga choices ko. At nang mapili namin ang personal, ang nababagay na singsing para sa araw ng pagpapakasal ko, Papa Dudut.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, gusto ko nang makapagdesisyon itong si Migs tungkol sa singsing. Kaya gusto ko ng mas mahabang oras ang igugol niya para dito. Ayoko ng weekdays kasi nga ay may trabaho kami pareho. Nakakahiyaman kay Celeste kung gabi kaming magkikita, papadudot, kaya pinilit namin na hanapan ng oras at araw ang pagbili ng singsing hanggang sa naganap ang perpektong araw at oras na yon. Nawala sa isip ko na iniwan ko pala kay Tomas ang numero ni Celeste. Kaya naman pinuntahan ko siya para kunin ang calling card. Nangulit na naman si Tomas na pag-isipan ko daw muna ulit ng mabuti bago ako magpakasal. Nakakainis siya, papadudot. Magulang ko ba siya para sabihin ang mga bagay na ganon? Hindi ko nga siya kaano-ano at isa lang siyang kakilala dahil sa madalas kong pagkain sa pinagtatrabahuhan niya. Kaya para huwag akong mainis kay Tomas ay sinabi ko na lamang na invited naman siya sa kasal. Saka ako umalis. Tinawagan ko kagad si Celeste at nakipag-appointment ng pagkikita para makabili na ng singsing sa kanya, papadudot. Welcome po. Ang cold ha? Yaan mo na nga siya. Bakit ba ang concern mo sa waiter na yan? Mahal naman. Siyempre kaibigan ko na rin naman siya. I-invite ko nga siya sa kasal natin eh. Bahala ka. Ikaw naman ang nakakaalam sa mga imbitado eh. Halika na, maupo na tayo. Ano pong order nyo? Oh, bakit hindi ka nag-i-English ngayon? Masakit po kasi tiyan ko eh. Alam mo, nung huling punta ko dito, masakit din ang tiyan mo. Baka kung ano na yan ha, mahawa pa kami sa'yo. Hindi naman ho nakakahawa ang sakit ng tiyan. Pwera na lang po kung kakainin nyo yung... Ang ano? ko. Ay naku mahal, ganyan talaga yung si Tomas. Minsan yung joke hindi funny. Ano pong order nyo? Maya-maya ng konti, may inaantay lang kami. Sige po, tawagin nyo na lang po ako. Anong oras ba darating yung alahera? Padating na yun, napaaga lang tayo. May aasikasuhin kasi ako eh. Oh, akala ko ba free ka ngayon kaya ngayon tayo nag-set ng pagbili. May emergency lang. Ano? Kalimutan mo na yon. Pwede bang kalimutan lang, emergency yun? Madali nang ayusin yun. Relax ka na lang. Paano? Aalis ka ba agad? Hindi na. Tapusin na natin ang lahat ng kailangan ngayon. Ikaw nga pala, kailan ka magbibigay ng listahan ng imbitado mo? Wala naman akong kamag-anak dito. Siguro ilang kaibigan lang. Baka gusto nyo po muna ng makukutkot. Tinawag ka na ba? Hindi po. Nagsasuggest lang naman po ako, sir. French fries na lang ulit. Sige po. Bakit ba ang init ng ulo mo? Ang kulit kasi nung waiter na yun eh. Ikaw naman. Siyempre trabaho niya yun kaya nagtatanong yung tao. Ikaw naman ang mag-relax dyan. Waiter! O ano gagawin mo? Order ako ng maiinom. Yes, sir. 2 lemon juice. Okay po, sir. Nasaan ba ang CR nila? Ayun, sa likod ng divider na yan. CR lang ako. Okay. Sir, saan po kayo pupunta? Pakialam mo. Excuse po. Eto na po yung lemon juice at fries nyo. Ma'am. Suplado po pala yung pakakasalan ninyo. Hayaan mo na, stress lang sa trabaho yun. Mabait naman yun. Sana nga po, ma'am. Ayan ka na naman eh. Hi, Rio! Ma'am Celeste, tuloy po kayo. Sorry, late ba ako? Hindi, sakto lang. Eto, dala ko na yung mga napili mo. Ay, teka, nasan yung mapapangasawa mo? Akala ko 2 kayong mamimili. Nasa CR po. Baka masakit din po ang tiyan. Ikaw ba tinatanong? Ay, pasensya na ho. Maiwan ko na po muna kayo. Upo ka muna. Tomas, kunin mo order ni Celeste. Naku, nakakahiya naman. Tubig na lang. Ay, ano ka ba? Baka matagalan tayo kasi sabi ko sa mapapangasawa ko, piliin mabuti yung pinaka-okay sa kanya. Sige na nga.
Pineapple juice na lang. Okay ba sa'yo yung marinara pasta? Uy, nakakahiya naman. Ano ba? Sa'yo manggagaling yung isa sa symbol of love namin, kaya importante ka dito. Sige na nga. Masarap nga yung marinara pasta nila. Sige, okay yon. Tom, Yes, ma'am. nagulat naman ako sa'yo. Bigyan mo kami Tatlong ng... favorite nyo. Marinara pasta. Sandali lang po, ma'am. Salamat. Salamat din sa pagbili ha. Ay, oo nga pala, may 10% si Tomas sa akin dahil sa pag-refer sa akin sa'yo. Oh, dalawa pa na tulungan namin. Ikaw at si Tomas. Advance congratulations sa inyo ha. Salamat. Ang tagal naman ni Migs. Migs? Oo, yun ang pangalan ng mapapangasawa ko. Migs as in Miguel? Oo. Nakakatawa naman. Bakit? Kasi kapangalan niya Ayun yung... na pala siya. Mahal, nandito na yung alahera. Miguel? Uy, anong ginagawa mo dito? Nagtatrabaho ako. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Magkakilala kayo? Siyang mapapangasawa ko. Ano? Bakit parang gulat na gulat ka? Eh, asawa ko yan eh. Ha? Hindi kita asawa dahil hindi tayo kasal. Ang kapal talaga ng mukha mo. Pinababayaan mo mga anak mo tapos nagpaplano ka palang magpakasal sa iba? Sandali, ano ba to? Hindi pa ba klaro? Niloloko ka ng lalaking yan. Hindi ko siya niloloko. Bakit ka ba nanggugulo sa relasyon namin? Bakit hindi ako magugulo? Unang-una, hindi mo man lang muna ako hiniwalayan. Doon ka pa rin umuwi sa bahay natin hanggang ngayon. Ang kapal ng mukha mo. Pangalawa, hindi mo man lang masustentuhan ng maayos ang dalawang anak mo. Kailangan ko pang rumakit bukod sa trabaho ko para lang may pangtustos ako sa mga anak natin. Umuwi ka na nga. Nakakahiya ka. Dito ka pa nag-iiskandalo. Hindi. Bakit mo siya pauuwiin? Hayaan mo siyang magsalita. Rio, tara na. Umalis na tayo dito. Walang aalis. Magkakaliwanagan tayo ngayon din dito. O ano, Miguel? Magpaliwanag ka! Tumigil na kayo ha. Umamin ka. Totoo bang mga sinabi niya? Oo, pero matagal na akong walang pagmamahal dyan sa babaeng yan. At pagdating ng panahon, ganyan din ang gagawin mo sa akin dahil nawalan ka na ng pagmamahal? Hindi ko gagawin sa'yo yun. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo kahit kailan. Umalis ka! Bahala nga kayo sa mga buhay nyo. Pasensya ka na ha. Sa ganitong paraan mo pa nalaman kung gaano kahayop yung lalaking yun. Akala ko, itong mga pinakita niya. Akala ko totoo siya sa akin. Ma'am, huminahon ho kayo. Ito pong tubig. Maupo po muna kayo, Ma'am Rio. Papa Dudut, hindi ko alam kung ano nangyari ng araw na yon. Parang tinaob sa akin lahat yung kaligayahang inipon ko. Unang beses kong nagkaroon ng karelasyon at ganito kasobra pa ang nangyari. Sana hindi niya na lamang ako ginusto. Kaso Papa Dudut, siya naman ang lumapit at hindi ko alam kung anong pakay ni Migs. Ang manloko lang ba talaga? Pero bakit niya ako niyayang magpakasal? Ang dami kong tanong na hindi ko na malaman-laman ang sagot. Dahil hindi ako handang makita si Migs sa matagal na panahon at napakasakit ng ginawa niya. Hindi naman po sila kasal ni Celeste, pero yung pabayaan niya ang dalawang anak niya ay hindi naman po tama. Isa pa ay hindi man lang niya hiniwalayan si Celeste bago niya ako niligawan at niyayang magpakasal. Habang masaya kami sa pagpaplano namin, ay may masasaktan pala at napapabayaang pamilya. Tao po! Ma'am Rio? Sino yan? Yung favorite waiter nyo po sa favorite restaurant nyo. Alam mo, kahit di mo talaga sabihin ang pangalan mo, alam kong ikaw yan. Nangungulit ka na naman eh. Tuloy, Salamat po. Makulit po ba ako? sasagutin ko pa ba yan? Sige po ma'am, wag nyo na pong sagutin. Bakit nandito ka? Sino nagbabantay sa restaurant? Wag po kayo mabibigla. Ha? Nagsara na yung resto? Si ma'am naman ang layo ng itinalon. Hindi po nagsara yung resto. May kasama na po kasi akong waiter, dalawa na po kami doon. Kaya nagpaalam po ako sa boss ko na mag-out ako na maaga.
Ikaw naman kasi may huwag mabibigla pang nalalaman. Pero maganda yun ha, may kasama ka na. Sa susunod na punta ko doon ako uupo sa naka-assign na table sa kanya. Si ma'am talaga. Joke lang. Pero masaya naman po ako ma'am na tumatawa na uli kayo. Oo, ayoko nang isipin yung nangyari. Oh, bakit ka na pa rito? Kukumustahin ko lang po sana kayo kaya napabisita ako dito sa bahay nyo. Buti naibigay nyo po sa akin yung address nyo nung huli kayong bumisita sa restaurant. Okay na ako. Ma'am, hindi ko po alam kung ano ang sasabihin pag dumadamay ka sa problema ng iba. Ang sinasabi rin po ba nakikiramay ako? Ha? Ewan ko. Sira ka talaga. Pinapatawa ko lang kayo ma'am. At least ngayon, hindi na po kayo naiinis sa mga joke ko. Ito naman, isang beses lang naman nung nagsungit ako. Dami ko iniisip nun eh. Tapos may dumating na akala ko siya ang mag-aalis ng stress ko. Yun pala, mas malaking stress ang ibibigay sa akin. Nakakalungkot nga po Bakit? Kasi hindi natuloy yung kasal nyo. Makakakain na po sana ako ng libre. Sira ka talaga. Ililibre na lang kita. Joke lang ma'am. Ang dahilan kaya ako nalulungkot kasi sayang yung porsyento ko dun sa singsing na bibilihin ninyo. Joke lang ulit ma'am. Pinapatawa ko lang po kayo. Ewan ko sa'yo. Ma'am Celeste, Uy, Tomas, ikaw pala. bakit kayo nandito? Rio, hindi mo pa ba nakwento sa kanya? Ay, hindi pa. Kasi nung iniwan namin ng mga anak ko yung mabait na lalaking walang paninindigan, ayan si Rio naawa sa amin. Kasi dahil daw sa kanya kaya kami nagkahiwalay. Sabi ko naman, hindi siyang may kasalanan, biktima din siya. Ayun, naging friends kami at niyaya niya kami dito ng mga anak ko para dito muna tumira habang nag-iipon ako ng pang-upa ng bahay. Ito naman, hindi naman kayo abala dito. Okay lang kayo dito. Maganda nga at may nakakausap ako. Tapos naaaliw pa ako sa mga bata, napakabibibo. Naku Tomas, laos ang kakulitan mo lalo na dun sa bunso. Nasaan po yung mga bata? Ayun, pinatulog ko. Siesta time sila eh. Sandali ay kukuha ko kayo ng mamemerienda. Naku, wag na po ma'am. Ano bang wag na? Kami naman na magsaserve sa'yo ngayon. Pambawi sa mga pagsaserve mo sa amin sa restaurant. Naku Rio, ako na lang ang maghahanda. Diyan ka na lang at kausapin mo yang si Tomas. Sandali lang ako. Excuse ha? Ma'am, may itatanong lang po ako. Wag po sana kayong magagalit ha. Ano na naman yan? Baka kalukuhan na naman yan ha? Hindi po ma'am. O ano yun? Ma'am, Hoy, ano yun? kayo po ba ni Ma'am Celeste? Baliw ka talaga. Porque pinatuloy ko sila, yan ang naisip mo? Nagtatanong lang naman po ma'am. Kasi wala naman na pong imposible ngayon Hindi. Nag-guilty talaga ako dahil sa nangyari. Kesa mahirapan sila maghanap ng titirhan nila, kaya sinabi ko dito na muna sila. Total, 2 naman ang kwarto. Ikaw yung utak mo talaga. Tanong lang naman po yun ma'am. Wala po ako masamang iniisip. O siya, tanggalin mo na yan sa isip mo. Hintayin mo na lang yung merienda para mahimasmasan ka. Nakakahiya naman po, nag-abala pa kayo. Wow ha, nahihiya ka talaga? Ma'am naman, sa restaurant lang naman po ako makulit. Sa totoong buhay, seryoso po ako. Kaya pala, yung pakilala mo kanina nung bago kita papasukin. Ma'am, kagagaling ko lang po kasi sa restaurant kaya may natira pang kulit. Ipinagpag ko lang po. Salamat sa pangangamusta ha. Naku ma'am, wala po yun. Masaya po ako na makita na okay kayo. In fairness ha, dinayo mo pa talaga ako dito para kamustahin. Medyo matagal na po kasi kayong hindi pumupunta sa restaurant Pasensya na, naging busy lang. Daming ginagawa sa opisina at eto nga, inayos ko muna yung mag-iina. Ma'am, ang bait niyo po talaga. Ay, salamat naman at nabaitan ka sa akin. Pero hindi nagbabagong tingin ko sa'yo ha. Makulit ka pa rin. Papadudot naging mag-best friend kami ni Celeste. Mabait siya kaya ewan ko kay Migs kung bakit nagawa niya yon kay Celeste. Ang masasabi ko lang din ay mabait din naman ako at nagawa din ni Migs sa akin ang ginawa niya. So may malaking problema talaga sa pagkatao niya si Migs. Pero ayaw ko nang isipin yon.
Hinayaan ko na lamang ang karma. Kasi kahit ayaw kong malaman ay nabalitaan ko na ikakasal na si Migs sa anak ng supervisor niya. Ang sabi ay ayaw niya daw sa babae pero wala siyang magawa. Hindi ko siya i-congratulate, sa halipang masasabi ko lang sa kanya ay good luck. Si Celeste naman, dahil sa malalim na pagkakaibigan namin, ay pinilit ko na huwag na silang umalis at sa bahay na manirahan. Una, nahihiya si Celeste pero pinilit ko talaga. Kaya naghain siya ng deal na titira sila sa bahay sa kondisyong hati kami sa lahat ng babayaran sa bahay. Magandang deal na yon, Papa Dudut. Kaya inoohan ko na. Kasi para huwag din silang umalis dahil napamahal na rin sa akin ang dalawang anak niya. Pero may malungkot pero masaya akong balita. May foreigner na suki si Celeste sa pagbili ng alahas ang nag-propose na sa kanya. Matagal na pala siyang gusto noon, kaso sinabi niya na may kinakasama siya. Pero nang maghiwalay nga sila ni Migs, ayun, nagpursige pala si Harold. Yun ang pangalan niya. At ngayon ay balak silang dalhin sa ibang bansa na mag-iina. Mabait naman si Harold at na-meet ko na siya at sobrang magalang, kaya alam ko na safe sa kanya ang mag-iina. Nasundan pa pala ng maraming pagdalaw si Tomas sa bahay, Papa Dudut. Pero iba pala ang pakay niya sa pagdalaw niya sa bahay. Ang tagal bago niya nasabi na matagal na daw pala niya akong gusto. Kaso'y nahihiya siyang lumapit at lalo pang nailang dahil sa nangyari sa akin kay Migs. Una ay nabigla ako pero hindi ko naman po siya binasted. Sinabi ko na okay lang pero sana ay huwag siyang umasa na sasagot agad ako. Nadala na ako, Papa Dudut. Gusto ko muna ng mahabang pagkakakilala sa tao bago ko pumasok sa isang relasyon. Ayaw ko na noong kakamadali, akala ko yun na. Akala ko ay siya na. Maling akala pala. Isang taon na ang lumipas at hanggang ngayon ay nanliligaw pa rin si Tomas sa akin at nakita ko ang sincerity niya. Kaya anytime soon ay sasagutin ko na siya. Naghihintay lamang ako ng magandang pagkakataon. Siya nga pala, Papa Dudut, masasabi ko lang, si Tomas ay hindi natanggal ang tawag sa akin na ma'am. Salamat po, Papa Dudut, sa pagbasa mo ng aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Rio.